sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay na sa dakilang Diyos Ama upang ating nang makamtan hanggang sa piging ng ating Panginoon. Tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay na upang tayo magkaisa sa paghahatid ng ligaya na mula sa pag-ibig niya. Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. May galak na mapakamtan sa bawat pagbibigayan. Habang buhay ay ingatan ang tapat na samahan sa piging ng ating Panginoon. Tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Dinggin aming dalangin sa iyo, Poong mahal, ang lihim ng iyong pag-ibig sana'y aming makamtan sa piging ng ating Panginoon. Tayo'y laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawa ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa sa Kanyang tinawag, ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat bahagi ng salmo ang ating pong itutugon, lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Ulitin po natin.
Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tunghayan mo at tugunin, O poon na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't nang hiningay di malagot. Ang palalong kaaway ko'y huwag mong bayaan na maghambog at malugod na sabihin, nagapi ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita poon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo, at nagturo po kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog at dudulog sa hapag ng sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuli na may nauuna at may nauunang nahuhuli. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang Panginoong Heso Kristo.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang buhay sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng kanilang pagsubaybay sa Santa Rita de Cassia Parish through the Facebook page of the parish. Okay. Si Jesus noong kahapon lang ay pumili siya ng 12 apostol. Iyan ang ating narinig kahapon sapagkat piyesta nila San Simon at saka San Judas Tadeo. Talagang siya pumili ng mga kasakasama, haligi ng mga simbahan kanyang itinatag. At ngayon natin narinig kung paano si Jesus pumupunta sa iba't ibang lugar. Of course, kasama ang kanyang mga alagad. Nagtuturo, nangangaral. Kaya nga in the beginning stages, nung panahon iyon, sa simbahan, talaga yung success, ang tagumpay of God's work through His church is intimately related to the reality of God's presence. Kasama si Jesus, tagapagturo, tagapangaral. Yan ang binabanggit sa first reading. At si Jesus habang naglalakbay sa kanyang pagtuturo at pangangaral ay tinanong ng isang tao, kakaunti po ba ang maliligtas? Subalit ang sagot ni Jesus ay parang sana sa putukan o kaya na may mali ang dapat na itanong. Mali ang tanong. Bakit talagang Jesus does not even find it worth an answer? Kakaunti po ba ang maliligtas? Hindi niya sinagot. Bakit? Ang higit na mahalaga sa kanya, He prefers to talk of more relevant issues. Ano yun? Papaano dapat maligtas? Ang tanong. Hindi kakaunti po ba ang maliligtas? Dapat ganun. Papaano maliligtas? Kaya ang sagot ni Jesus ay sagot sa tanong na paano? Ano ang dapat kong gawin? Kaya ang sagot niya ay pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Na ang ibig sabihin ay mahirap magpakabuti, mahirap maging mabait, mahirap mabuhay sa pananampalataya because you will be persecuted. Pero sikapin ninyo sa buhay na iyon at maging mabuti, sumunod sa aral ng Diyos. Do all the good you can by all the means you can, in all the ways and places you can, and at all times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Maging mabuti. Yun, mahirap magbait, pero hindi imposible. Do your best. Yan ang parang sagot ni Jesus. Try your best to enter narrow gate. And then, sabi dito, kapag ang kaya nga salvation is a gift offered by Jesus Christ to all. Pero it is earned. Ito ay matakamtan lamang natin only by allowing Jesus to work in us and for us. Kaya nga ang paanyaya ay let the Lord save us. Papaano? Cooperate. Pagsikapan mo. Makika-operate ka. Yan ang ibig sabihin ito. And then, kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, ibig sabihin, huwag mong pababayaang mapagsarhan ka. Huwag.
Ibig sabihin nito ay do not delay, do not put off, o do not procrastinate conversion. Nariyan na si Jesus, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon. Nandiyan ang simbahan, grab the opportunity to know Jesus and to live according to God's will. Yun ang paanyaya. Ang diablo, gusto ng diablo, the devil wants us to put off conversion. Gusto ng diablo, huwag nating pansinin si Jesus. At ang kanyang paanyaya ay hindi tugunin. He lures us by saying, the best things take time. So be late. Procrastinate, parang ganon. Be late, delay. Huwag muna ngayon. Magpakasaya ka muna. Huwag ka muna kumilala kay Jesus. Huwag ka muna sumunod sa Kanya. Huwag ka muna magbait. Magpakasaya ka muna. Mahirap magbait. Magpakasaya ka muna. Yan ang sabi ng demonyo. Pero ang sabi ni Jesus, huwag gayon. Jump the gun instead. Dalian mo. Unahan mo na agad ang pagbabago at pagkilala kay Jesus. Nothing is worse than missing the opportunity that could have changed our life. Kaya do not be too comfortable with the belief that God is somehow obliged to save us. Hindi ang Diyos obligado na iligtas tayo. Gusto lang niya, nais lang, sapagkat kinakailangan ng cooperation ng tao. Be with God, be good at it. Yan ang paanyaya. Kaya never sa pagbabago at sa pagkilala sa Diyos, talagang huwag natin sasamantalahin ang pagkakataong na meron ito, na may misa, na may simbahan, na may buhay ang pananampalataya ng iba. Go with the flow. Never put off till tomorrow the good things for our souls na pwede natin gawin today. Ito ang paanyaya sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Ebanghelyo. Kayo nawa'y pagpalain ng Diyos sa inyong pakikisa sa misa at sa inyong gagawing paghaalay, paghahandog.